Yan, magandang araw mga Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Takot na po si Sara Duterte sa impeachment, ano? Ito po yung sinasabi natin na darating ang panahon ng paniningil na ito ay hindi may iwasan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Once and for all, kailangan pong sagutin ni Sara Duterte yung mga akusasyon sa kanya. Saan po? Sa pamamagitan ng impeachment trial. Kasi po, alam naman din ni Sara, 100% po, alam ni Sara na alam niya na talagang maaprubahan po sa House of Representatives yung impeachment complaint na hinain laban sa kanya. Kasi siyempre ano yan pag ipoproseso pa yan sa Committee on Justice sa House. I-determine po yung sufficiency in form tsaka in substance. Di ba? Pag yung po yung naaprubahan, pag bobotohan po yan sa plenaryo, pag nakuha po ang 1/3 na boto ng mga congressman, 1/3 ng 317 or 316 po, ay pwede na pong isampa ang impeachment complaint o yung articles of impeachment sa Senado. At sinasabi din naman nila Soto, 100% aaksyonan nila agad. Gusto nga ni Soto, araw-araw ang impeachment trial para mabilis. O di ba? Yun ang sabi ni SP Tito Soto, di ba? Ngayon, may video si Sara na banat po kay Risa Hontiveros, no? May video siya. So, komentuhan natin kasi kahit anong pa-video message niya, yung mga sinasabi niyang pinupolitika siya, marami siyang sinasabi. Binabanatan niya yung akbayan, binabanatan niya si Risa Hontiveros. Ang dapat dyan, ilaan na lang niya yung sagot na yan sa impeachment po, mga kabunyog, mga kababayan. So ito po, iano natin yung sagot ay yung video ni Sara ipe-play natin. Mga kabunyog, mga kababayan, pero bati lang muna tayo yung mga nanonood sa atin. Di ba? So salamat po, teka lang. Mahina ang signal. So, yun po, ipe-play ko dito yung ano ni Sara at yung sinabi niya, yung message niya, yung banat niya kay Risa Hontiveros sa akbayan, sasagutin natin. Kumbaga, himayin natin, mga kabunyog, mga kababayan. So, ito po yung banat niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Yan, ang sabi niya agad, yun daw sinampang impeachment laban sa kanya ay walang ebidensya. Paano mo nalaman, Sara? Si Madam Sara, Madam Auring yata ito, no? Jerry Taniedo nanonood. Roderick Ronquillo nanonood. Yan agad ang statement niya. Ang liwanag po, ulitin natin umpisa pa lang ang statement makikita niyo po. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Sabi niya walang ebidensya. Paano mo nalaman? Hindi pa nga nagsisimula ang trial Matindi si Sara, no? Yung takot niya Kitang-kita niyo po yung takot niya, di ba? Sabi niya walang ebidensya. Alam niyo po, yun nga yung pagkakaiba nung bago yung Supreme Court ruling sa impeachment. Dati talaga yung ebidensya ihahain mo sa impeachment trial proper sa Senado. Pero this time dahil nag-ruling po yung Supreme Court na kapag dinidinig na yung impeachment complaint sa House of Representatives, yung pong Justice Committee, syempre, titingin po hahanap po ng probable cause para isampa naman yung articles of impeachment sa Senado. So meaning, in a way,
yung mga ebidensya, at least, yung ilang mga ebidensya, kung paano ang kanilang appreciation ng evidence, sa House of Representative pa lang, sa Committee on Justice pa lang, pwedeng ilatag na po doon. Yung po yung pagkakaiba. Kaya, yung sinasabi ni Sara Duterte na wala daw ebidensya yung complaint, nirereklamo pa nga lang siya, wala pa yung trial. Siyempre, hindi naman yan ilalagay yung reklamo kung walang hawak na ebidensya. Yung mga nagsampa niyan, yung Akbayan, yung Makabayan Black, kasama na dyan yung mga civil society. O halimbawa, yung sinasabi ni Trillanes na bank account niya na hinuhulugan ng drug lord, hindi naman agad mapoproduce yan. Sa impeachment trial pa yan gugulong. Di ba? Oo. Kaya doon pa lang po, makikita niyo si Sara Duterte, itong kanyang video message na to, hindi siya kumpiyansa eh. Talagang alam niya na madadali na siya. Hindi na dito pwede yung ganyan, na parang blanket lang sasabihin niya walang ebidensya, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Alam niya, napakaraming ebidensya. At pag sinabing ebidensya, hindi lang po dokumento. Yung testimonial evidence. Wala pa tayo sa trial, and yet si Sara Duterte sinasabi, walang ebidensya. Ituloy po natin yung sinasabi niya, yung video message niya. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang... Oh, paano pag-alis sa gabinete? Wala namang pakialam ang Akbayan, ang Makabayan Black, at itong civil society, whether kasama siya ni Marcos o hindi. Eh talaga namang nung una pa man, di ba unit team naman yung Marcos Duterte. So paano ini-impeach ka dahil umalis ka sa gabinete? Makakatawa naman yon, di ba? Ini-impeach si Sara kasi may ginawa siyang kalokohan. Yung confidential fund niya, yung pagbabanta niya ng pagpatay sa presidente, di ba? Yung sinasabing account niya sa bangko, yung kay Madriaga pa, di ba? Yung dati niyang sinasabing tao niya, yung Madriaga. Matindi din po yung expose no. So lahat po 'yan ay naipon kaya siya ini-impeach. O, di ba? Hindi dahil sa wala siya sa gabinete ni Marcos. O, tuloy po natin. na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan. O, di ba? Anong kinalaman? Anong kinalaman ng paggogobyerno ni BBM sa kaso niya? Independent naman yun eh. Di kung may kapalpakan si PBBM, hiwala yun. May mga nagnanakaw dyan sa flood control, hiwalay na kaso. May kaso nga sa ombudsman na di ba? Sinasampa ang ombudsman, meron ng ginawang mga independent commission, meron ng mga Senate hearing dyan, ng Blue Ribbon Committee. Kung may mga kurakot, yan eh, separate na issue yon. Ang ginagawa ni Sara, kumbaga, sinasabi niya rito, kumbaga, dahil palpak si BBM at may mga magnanakaw, siya ay pinupuntirya. Hindi. Litisin natin, panagutin natin yung mga kurap sa flood control, pero yung atraso niya, hindi rin dapat natin, tawag dito, palampasin. No? Di ba? Ganun lang yun. Pero ang ginagawa ni Sara, inaano niya tinuturo niya yung mga kurap. Di ba? Hindi po. Hindi po pwede yun. Di ba? Yung kasalanan niya. Wala namang kinalaman si Marcos nung ninanakaw niya yung confidential fund. Wala namang kinalaman si Marcos nung sinusuhulan niya yung mga DepEd officials. Oh. Di ba, yung mga atraso niya, wala rin kinalaman si Marcos nung may sinasabing yung bank account niya hinuhulugan ng drug lord, di ba? Independently, ginawa niya yun di ba? Mga kabunyog, di ba, Mama Adela Santa Ines, Aldrin Renzo, wag ka na magtaka, Kulex, bobo yung si Sara, mas matalino pa ako dyan, kahit nung grade 2 pa ako, di ba? Judith Espina Pelias, nanonood, Boyet Paelmo Sanchez, Jefferson Chioco, nanonood, no? Ray De Jesus, Emmanuel Sebastian, sabi ng mga DDS, Angel Andres from Taytay, sa korte ka magpaliwanag, ha, o, di ba? Kaya nga, sa impeachment court, di ba?
O ituloy po natin yung sinasabi ni Sara, yung kanyang video, no? Alam natin takot na takot itong si Sara kasi alam niya wala siyang lusot eh, no? O ituloy po natin. Nila ang isang investigation in aid of legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang Planadong impeachment daw. Fishing expedition. Alam niyo po ang yung nangyari sa Congress tsaka sa Senate, hindi po yun fishing expedition. Kapag sinasalang po yung budget ng bawat departamento, tinatanong ng mga congressman at senador, ano na yung nangyari dun sa nakaraang pondo? Oversight function po yun eh. Eh nagkataon marami siyang ginawang kalokohan. Nabuking siya. Nabuking siya eh. Oh, anong fishing expedition dun? Sa kanya galing yung mga datos yung mga Mary Grace Piato. Kay Sara po galing yun. Hindi po yun inimbento ng Makabayan Black o ng Akbayan o ng oposisyon o ng kung sino. Yung mga resibo ng Mary Grace Piatos na yan, galing sa opisina ni Sara. Paanong fishing expedition po yun? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? landera ang isyong Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Di ba? Wala daw napakita, pero ang na-establish, ginastos niya yung 125 million in 11 days. At inano nga siya ng COA dyan, hindi pa nga siya cleared ng COA. Di ba? Ay ang pinalalabas nila, cleared ng COA. Hindi po. Marami pang tanong. Halimbawa, yung mga inuupahan, bakit 500,000 yung bayad, isang araw lang o isang linggo? Marami po na makatanungan. O, di ba? Mga overprice, ang dami po. Paano walang napatunayan? Walang napatunayan in the sense na ang committee hearing, ang budget hearing sa Senado at sa Kongreso, in aid of legislation, hindi naman criminal prosecution yun Yan yung sinasabi ni Sara, di ba? Pero anong na-establish doon? Ginamit niya yung confidential fund 11 days. Nagtestimonya po yung mga DepEd official na nakakatanggap ng pera galing sa kanya. Oh, hindi ba ebidensya yon? Direktang sinasabi ng mga tao, di ba? Kaya lang, dahil in aid of legislation yon, yung mga ganong impormasyon, ilalagay mo ngayon sa proper forum para mapanagot siya, which is una, impeachment trial. O, di ba? Ang dami ngang lumitaw di ba? O yung mga bagbag na kinukuha ng niya, wini-withdraw sa bangko. Wini-withdraw sa bangko, daan-daang milyon. Napaka-irregular di ba? Wini-withdraw ng kanyang bodyguard. O, di ba? Ayan po yung mga na-establish dyan sa budget hearing O, kaya hindi pwedeng sabihin ni Sara Duterte na ang dami pong na-expose, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya makita yung sinasabi ni Sara malayo sa katotohanan. Kaya nga tama yan sa impeachment court ka na lang magpaliwanag. Ipaliwanag mo yan, di ba? Kasi lalabasan ka talaga ng ebidensya. Haharapin ka ng mga tao. MJ Alcantara nanonood. Si Ma'am Matet, si Ma'am Matet Pulanco nanonood. Hello Ma'am Matet, Gandang gabi kabunyog, Sek Kulek Soliman. Salamat Ma'am Matet dyan sa Bacolod. Kayo nila Ma'am Mila Anino ng Iloilo. The ever generous at mabait na kabunyog, Ma'am Mila B. Anino. Good evening Sir Kulek sa lahat ng kabunyog. Salamat. At syempre nakikiramay tayo muli sa pamilya ni Sir Jimmy De Vera. Isang napaka-tatag na leader ng bunyog. Isang kaibigan natin. Condolence po. Namayapa na si Sir Jimmy De Vera, Lagi natin binabati yan sa ating vlog, So, di ba? Muhammad Yuso nanonood, Hurricane Aka, magaling magsalita. Magaling ba magsalita? Nang kasinungalingan, basta Duterte, may mga utak luga pa tulad ng DDS. O, ituloy natin itong salita ni Sara, O, dito pa lang sa kanyang message po, ang daming palpak, Ang daming kasinungalingan. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas
sa kanilang mga naging pahayag. Eh di kung may mga bentahan ng pirma at yung congressman pumirma sa impeachment niya dahil na binayaran, wala kaming pakialam doon. Wala tayong pakialam. Ang pinakapakialam natin, totoo ba yung binibintang sa kanya? Ebidensya, di ba? Di ba? Ganun lang yun eh. Alam niyo naman yung mga congressman, totoo naman yan na pag may mga galaw talaga na ganyan, may mga bayaran yan. Kahit nung panahon ng tatay niya eh, mga mukhang pera yung mga congressman eh. Ngayon lang ba nangyari yan? Di ba? Eh, ang pinapalabas nila Sara na parang naging kurakot na lang yung mga congressman sa panahon ni Marcos. Hindi. Kahit nung panahon ni Duterte, mga magnanakaw na yan, mga mukhang pera na yan. Oh, may pagkakaiba ba doon? Kahit nung panahon ni Pinoy, same congressman, same dynasty, mga magnanakaw at mga mukhang pera yan. Kahit nung panahon ni Gloria, kahit nung panahon ni Erap, ni Ramos. Oh, kaya yung mga bilihan ng boto ng congressman, hindi na bago yan. Oh, kaya lang, nung panahon ni Duterte, magnanakaw yung mga congressman, tinetolerate niya. Siguro nung panahon ni Marcos, oh, di ba? Kaya nga may mga flood control issue, di ba? Hindi natin kinakampihan ng mga congressman diyan. Oh, di ba? Kaya lang walang lusot si Sara dito. Kahit si Satanas pa ang pumirma sa impeachment niya, ang pinakamahalagang punto dito, ebidensya. Totoo ba na ginawa niya yung pagbabanta ng pagpatay? O yung ebidensya yun eh. Isa yun sa offense niya. In public, binantaan niya na papatayin niya si Marcos, tsaka yung First Lady, tsaka yung Speaker. Video yun eh. In public, sinabi niya yun. O, patunayan mo sa impeachment court na nagjo-joke-joke ka lang. Di ba? O, isipin nyo, death threat yan sa Pangulo. O, yung panunuhol, o di... Anong ebidensya yan? Eh di yung mga DepEd official na nakakatanggap ng payola, 50,000 a month. O kung ilan libo yun, nakasobre. O, di ba? Yung sinasabi ni Trillanes na bank account na bilyon-bilyon yung pumapasok na kwarta at hinuhulugan ng drug lord, ipapakita rin sa impeachment trial. Yan, manggagaling sa bangko yung dokumento, yung bank account. Hindi pwedeng dayain yun kasi bank account yun. Oh, di ba? It does not matter kung ilang demonyo ang pumirma dyan sa impeachment mo. Dahil alam namin, yung mga congressman, mga ano yan eh, mga magnanakaw yan eh. Oh, ang pinag-uusapan dito, yung ginawa niyang katarantaduhan, no, di ba? Yun ang haharapin niya kasi ebidensya ang magsasabi kung siya ay guilty or not guilty. Ebidensya, babalik tayo dun sa ebidensya lagi. Ang taong bayan makikita yung mga ebidensya na yan eh, yung testimonya, yung mga salaysay ng mga sinuhulan niya, o yung mga bank account, yung mga resibo na may Grease Piatos, kung kaya niya bang palitawin yung Piatos na yan, di ba? Ano yan eh? Sino ba yan? Yung mga inupahan nila ng mga papatawag yung may-ari nun eh, yung mga may-ari ng mga apartment ba yun, o mga venue na resort, kung ano man, ipapatawag yun. Walang kawalayan sa impeachment trial. O kung totoong nag-upa doon, bakit ganun kalaki? Pati po yung sa youth, yung mga youth camp, inano niya, pineki niya, di ba? O ipapatawag din yung mga sundalo kung totoo na budget ng OBP yung ano, o DepEd, o budget ng Philippine Army yung ginamit. Kasi sinasabi ng AFP, budget nila yung ginamit. Pero sinasabi ni Sara, sila gumastos dun sa youth camp. Ang dami po. Ang dami. Paano mo ngayon yung sasagutin, Sara? Tapos magbibideo ka ng ganyan. Sobrang palpak na video, di ba? Efrentan Barreto nanonood. Maybel de los Santos nanonood, no? Kabunyog natin sa Baguio City, no? Eduardo Pantig, salamat, no? Desa Garcia nanonood, no? Salamat. So, anong masasabi nyo sa statement ni Sara? Di ba? Barado agad eh. Tuloy po natin. Kababayan, walang kredibilidad ang akbayan. Upang bakit walang kredibilidad ng akbayan? Dahil ini-impeach ka? Wala bang kredibilidad ng akbayan? Pero si Marcoleta meron para sa kanya. Si Bato, pero meron. Yung mga party list nyo, meron. Basta akbayan, walang kredibilidad sa kanya. Siyempre, ini-impeach siya ng akbayan eh, di ba? Ganun lang kasimple yun eh, di ba? o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo.
isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Anong problema mo, Sara, kung gusto ni Risa Hontiveros tumakbong Pangulo? Masama ba yon? Masama ba yon? Eh, hayagan namang sinasabi ng akbayan, kahit ng Bunyog, kahit ng Makabayan Black, kahit ng Liberal Party, na ikaw ay hindi na pwede maging presidente kasi baliw ka. O, di ba? Kahit si Montulfo, sinasabi ni Montulfo, baliw si Sara. Yung pampagahayag ni Risa na gusto niyang tumakbong presidente, masama ba yun? Paano ang pamumuliti ka doon? Eh, ikaw din naman tatakbo kang presidente eh. O, di na mumuliti ka rin. No? Diba? Huwag na tayong naglolokohan dito. Si Sara, tatakbong presidente, ililigtas niya yung pamilya niya. O, si Risa, gusto rin tumakbo para hindi siya manalo, di ba? Kasi lantad yun na sinasabi naman ni Risa, o kahit tayo sa Bunyog, itong si Sara, baliw. Ito'y mas masahol pa sa tatay niya. Itong si Sara, magnanakaw to. O, di ba? Baliw to, magnanakaw to. Lantad nating sinasabi yun. Lantad na sinasabi ng akbayan. O, hindi nga lang ganun kabrutal yung pagkakasabi nila, pero ang sinasabi, talagang hindi pwedeng si Sara ay maging pangulo kasi salot ito eh, di ba? Ano yan eh, bulgar naman yun eh. So yung pagsasabi ni Risa na gusto niyang tumakbong presidente, walang masama doon, hindi yung pamumulitika. In the same way, si Sara Duterte, tatakbo rin naman presidente yan, di ba? Kung hindi siya mai-impeach. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Tama naman si Risa doon eh. Hanggat may kapangyarihan si Sara, talagang matindi ang laban. Tama si Risa. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Oh, totoo naman yun, Sara. O mga DDS, nasuportado kayo ng China. Si Duterte, aso ng China. Sila Marcoleta, sila Robin. Totoo naman eh. O, nagsinungaling ba si Risa? Suportado kayo ng China, Sara. Kahit yung kandidatura ni Sara sa 2028, kung hindi yan may impeach, pipipinance ng China yan. O kasi syempre, pabor sa China pag si Sara ang naupo. Tuta nila yung grupo ng mga Duterte eh, di ba? Si Bongo, si Robin, si Marcoleta, si Amy Marcos, si Sara. O lahat ng mga yan, ng mga makasara, si Cheese, si Joel, si Cheese, si Joel, o mga ano yan, mga China tours, di ba? Mga Chinador, mga tirador na traidor. Tama yun, hindi naman lihim yun eh. Ano ba yon? Secret ba yon na itong mga Duterte ay maka-China? Hindi naman secret eh, di ba? Proud na proud pa nga si Marcobeta na ipagtanggol yung China. O, kayong mga Duterte. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment. At Paano harassment? Constitutional process ang impeachment. Anong harassment? Nakalagay sa batas, sa konstitusyon. Kung may ginawang impeachable offense ang presidente, ang vice-presidente, o mga impeachable official, ay pwede silang sampahan ng impeachment complaint. Ito'y isang proseso ng batas. Paano naging harassment yan, Sara Lustay, di ba? Ang tatay mo ang magaling mangharas, di ba? Yung mga inventong kaso kay De Lima, yung ginawa sa Rappler, yung pagpapasarado ng ABS-CBN, yun ang harassment, Inday Lustay. Pero yung ginagawa sa'yo, hindi eh. Impeachment process, in fact, nakapagpetisyon ka nga sa Korte Suprema, nung una kang hinaina ng impeachment, di ba? Si Sara. O paano ang isang constitutional process ay hindi harassment? In fact, yan yung dapat gawin kasi nagbabanatan tayo sa social media, yung mga DDS, yung mga kakampings, dilawan, nagdedebate, nagbabastusan na, ito na. Impeachment trial na, sa proseso na tayo ng batas. Dito na tayo magkaalaman. Kung wala kang kasalanan, labas mo ebidensya mo. At yun namang kasalanan mo, maglalabas naman ng ebidensya yung naghabla sa'yo. Ebidensya laban sa ebidensya. Pagtanggol mo sarili mo, Sara.
Hindi harassment ang impeachment. O, di ba? O, tuloy po natin ang salita ni Inday. Aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Ano nga abuso? Ano nga abuso? Ikaw nga nagsampa ka sa Supreme Court na napaburang ka eh. O ngayon, pinailang ka uli. Ano nga abuso dun? In fact, paano nga abuso? 24 senador o ilan na agad yung kapanalig ni Sara, si Marcoleta, si Amy Marcos, si Bongo, si Robin. Mga obvious na talagang boboto pabor sa kanya, si Alan Cayetano, si Pia. Oh, ang dami niya ng kapanalig sa Senado. Paano abuso? Sara, anong gusto mo? Hindi ka na pwedeng ihabla? Pwede kang magbanta? Halimbawa, yung pagpatay ng tao, pwede mo lang kaming mura-murahin? Hindi ka na pwedeng galawin? Hindi ka na pwedeng questionin sa paggastos mo ng confidential fund na pera ng bayan? Ganun ba yung gusto ni Sara na mangyari? Na kahit bantaan niya kahit sino, presidente, bantaan niya ng pagpatay, ay wala na, hindi siya pwedeng ihabla sa impeachment trial. Reyna pala ang gusto ni Sara. Reyna ng impyerno pala ang gusto nito, di ba? Kumpara sa kanya, hinaharas pa siya. Ang dami mo lang ang palusot, hindi. Binabastos niya ngayong Kongreso, binabastos niya yung Senado. Ang dami niyang binabastos. Binantaan niya yung Pangulo, di ba? Oh, nagreklamo siya sa Supreme Court, pinayagan pa siya, kinatigan siya. Kumbaga, ang dami niya ng pabor na nakuha. O ngayon naman, harapin mo na lang, di ba? Hindi yan harassment eh. Oh, ang problema kay Sara talaga, alam niya na wala na siyang choice. Ito, talagang malalaman ng taong bayan eh. Doon siya takot eh. Ma-expose talaga siya sa tao. At kahit yung mga DDS na yan, makakalugang utak niyan. Kasi ang mga ebidensya, undeniable mga DDS. So, marami dyan eh, paano na yan, di ba? Lulubog na talaga yung mga Duterte. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Anong hindi malinaw? Napakalinaw nga lang sinabi ni Risa ng Makabayan Black ng Bunyog. Anong pinaglalaban? Lumayas ka sa pwesto, ma-impeach ka, tapos mapakulong ka eventually. Anong hindi malinaw? Ang linaw ng laban ng impeachment. Tanggalin ka Sara Duterte sa pwesto. Hindi ka na makatakbo and eventually, idemanda ka sa korte para makulong ka sa mga ginawa mo. Kasi feeling mo reyna ka. Hindi ka reyna. Ang Pilipinas meron pa rin yan batas. Akala mo reyna kayo. Nung panahon ng tatay mo, akala mo siga kayo. Pero this time, iba na. Iba na, di ba? Sus. Feeling mo reyna ka? Wala. Kahit yung tatay mo, kita mo nakakulong. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating. Kita nyo, pati dito, kamping-kampi sa China. Malinaw daw ang pamumulitika at pagpapahirap sa diplomasya. Anong pagpapahirap sa diplomasya? Nahirapan ka ba dahil binabara yung China mo? Di ba? Kita nyo, kahit dito, maka-China. Pagpapahirap sa diplomasya. Ano yun? Baka kayo nahihirapan. Nasasaktan sila para sa China. Makita nyo si Sara, no? Hanggang dito, maka-China talaga, no? Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Yan ang tamang sinabi niya. Sa huli, ito ay laban ng katotohanan at dangal ng bansa. Totoo yun. Kaya dahil katotohanan, talagang sisipain ka sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment, lalabas ang katotohanan, lalabas ang ebidensya, nakasangkot mo mga drug lord, nanuhol ka, nagbanta ka ng pagpatay ng presidente. Di ba? Ginastos mo yung pera, walang Mary Grace Piatos, lilitaw lahat yan. Tama, katotohanan. Doon tayo sa katotohanan. At yung dangal ng ating bansa, maibabalik, lalo na po, pag nawala itong mga pamilyang Duterte na naging salot sa Pilipinas. Na feeling nila, hindi na sila pwedeng galawin. Pero hindi po eh. Alam ni Sara yan. Yung nangyari sa tatay niya, mangyayari sa kanya. Hindi man siya makulong sa ICC. Eventually, kahit makatakbo pa yan sa 2028, kung sakali man makakuha sila ng number sa Senado, ihahabla pa rin siya sa korte matapos pa tong impeachment trial. Bakit po? Talaga ang katarungan nandyan lang yan. Hindi araw-araw Pasko.
Bilog ang mundo at ang katarungan, darating po yan. Sisingilin at sisingilin ka ng tadhana sa ayaw at sa gusto mo. Kung wala kang kasalanan, sabihin mo yan sa impeachment trial, ipaliwanag mo sa tao. Pero kung may kasalanan ka, wala kang lusot sa katotohanan, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Diba mga kabunyog, mga kababayan? So yan lang po, sinagot lang natin itong speech ni Sara, makapagbagbag damdamin, makabasag ulong speech ni Sara para sa mga DDS, no? Kaya daming naloloko nito, no? Mabait siya dito, no? Pero alam nyo, bagay ba sa kanya yung mga ganyang mahinahon? Mabait-baitan siya dyan sa speech niya. Hindi bagay kay Sara yung mga bait-baitan tsaka mahinahon, kasi alam naman natin itong si Sara ay bastos tsaka basagulera ito. Hindi totoo yan yung ganyang style niya na nagsasalita ng malumanay. Pigil na pigil yan. Pero pag nasa kapangyarihan yan, papatay ng tao yan. Ang unang papatayin yan si Marcos, tsaka si Lisa, tsaka si kung sino yung mga lumalaban sa kanila. Gagantihan niya yan. Bengatibo itong taong ito. Kaya yung nakikita niya, mahinahon siya, katotohanan, dangal, wala po yan. Hindi yan totoo. Ang record ni Sara, ang record ng pamilya niya, tignan nyo, di ba, nanapak ng sheriff yan? Tapos binabanta ng Pangulo ng pagpatay. Sila ba'y napapanagot? Yung si Polong Duterte, may video, di ba may hawak na kutsilyo, tapos nanununtok ng bugaw? Ilan kaya ang ginanya nilang tao, di ba? Yung tatay niya, umaamin ng pagpatay ng tatay niya eh. Di ba? Duterte, iyan na yung facts eh. Hindi naman nila nililihim yung gawaing sanggano nila, yung sigasigaan nila. Di ba? Kaya lang, iba na po ngayon. Wala na ang kapangyarihan ng mga Duterte ngayon. Kung may natitira sa silang kapangyarihan, ano lang yan? Yan, si Bato nagtatago. Si Roque nagtatago. May kasong human trafficking, ayaw umuwi. Si Roque, tao nila yan eh. Si Bato nagtatago. Tatakot na sa ICC. Si Duterte nakakulong, nagsasakit-sakitan, nagtatanga-tangahan, hindi naman makaubra. Si Sara Duterte ngayon, nagbabait-baitan, hindi naman bagay ang bait-baitan ni Sara. Kasi alam naman natin, bastos to. Binastos dito yung Kongreso, binastos ang Senado, binastos ang Pangulo. Di ba? Bastos. Nambabanta, lahat po pinakita naman niya Kaya wala itong speech ni Sara to. Hindi bagay sa kanyang mabait, kasi hindi naman siya mabait. Siya ay isang halimaw na nagko-control lang ito, nagpapakalma lang to, pero ang puso niyan ay galit na po yan. Dahil sila ay nakokontra na. Sanay kasi sila sa Davao noon na hindi sila kinokontra. Yun po ang Kaya maliwanag itong layunin ng impeachment, katotohanan, katarungan. Kung anong totoo, ebidensya. Hindi tayo nagbibintang, may ebidensya po dito. At sa ayaw at sa gusto ni Sara, pagtungtong sa Senado, wala na yung Chis Escudero. Ito totoong forthwith na. Lilitisin siya. At pag nilitis siya, makikita po yan ng taong bayan. Salamat. Salamat sa nag-send ng stars, no? Joyful Saturday evening, Sir Kulex Solima. Salamat Mama Ann Villalba, Kabunyog sa Palawan, Artemio Makawile, at shout out pala kay Albrando, Albrando Abellana ng Puerto Princesa, Palawan. Shout out sa iyo, sana nanonood ka. Salamat sa mga support sa Bunyog. Artemio Makawile ng Quezon City. At saludo tayo sa Bunyog Quezon City Core Organizing Committee, Jose Santa Ines, sila Ricardo Lapis, Onofre Cabrera, Monica Santero, saludo sa inyo. Sel Canoy ng barangay yung barangay ninyo, Sel, sa May Luzon. Alam niyo ang Bunyog aktibo sa pag-organize sa bawat barangay. So iniimbitahan po namin kayo, maging member kayo ng Bunyog, mag-organize po tayo sa bawat barangay. Hindi lang sa social media ang pagmumulat. Aktual tayo magmulat sa mga community, sa mga barangay. Para talagang ang tao hindi naloloko ng mga fake news. Talagang katotohanan yung ituro natin sa mga tao. Maraming naloloko sa ang mga politiko. Pero this time, nandito ang Bunyog, magmumulat tayo sa mga barangay. Kaya tayo ay tuloy-tuloy ang ating organizing work, education, imulat natin ang ating mga kababayan. Kaya maging kasapi po kayo ng Bunyog, i-PM nyo lang ako. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Welcome sa Bunyog, basta mahal natin ang bayan. Mahalin natin ang bayan. At ipaglaban natin lagi ang katotohanan. Di ba?
Ma'am Flappy Bird, salamat Ma'am Flappy Bird ha. Matet, nandiyan si Ma'am Matet, no. Okay. Espasol del Pancito, Maribel C. Brab Ante, nanonood, Belen Santos, Jasmine Celso. Hello Ma'am Jasmine Celso. Oo, kay Michelle August Cordobe. Nako, Ed Lagasca, hello po. Pinoy ako. Ang magandang gawin ni Inday Lustay, harapin niya na lang ang mga kaso, ang impeachment niya. Alam naman natin ang mangyayari pag makialam ang Supreme Court. Sabi ni Pinoy ako. Tama 'yon, ano? Oh. Hindi nga niya nasasagot yan noong merong Quadcom, pero maliwanag ang live press con niya sa HOR sa dilim. Sabi ni Jose Quintal Santa Ines. So, di ba? So hanggang dito na lang ating vlog. Jerry Tanyedo nanonood, no? So Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. At salamat sa nag-send ng stars. Nandiyan ba si Ma'am Cynthia Manalo, no? Hello Ma'am Cynthia Manalo, alam ko nanonood ka rin pagka-replay, ano? Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. At salamat po sa nag-send ng nag-donate sa bunyog, si Ma'am Salvacion ng Quezon City. Maraming salamat. Si Arcel Anyes ng CDO nanonood. Sir Arcel, kamusta po kayo dyan sa Cagayan de Oro, no? Present si Sir Arcel Anyes. P.O. Behero, tama ka sir. Maraming salamat, Ma'am Pe, no? So, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan. Naku, pasensya na po sa mga hindi ko nabate. Ronald RTV nanonood. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.